Pag-usapan natin karon ang mga fake agency. So, kayong mga Pilipino, lalong-lalo na talagang mga OFW, gustong mag-OFW. So, karamihan sa kanila gumagamit ng mga agency. Ito ngayon ang aking, let's talk about fake agency. Awareness lang ito guys, hindi ako magme-mention kung sino sila. Gusto ko lang i-aware kayo kasi marami akong mga kaibigan at kaibigan sa kaibigan nga nagsasabing may nabiktima din silang mga kaibigan nga gustong nag-abroad tapos gumamit ng agency kasi yun na nga magbibigay ng mga placement, ganon, di ba? Kung mugamit ka ng agency, magbibigay ka ng pasiunang bayad, mga placement, ganon-ganon, tipong ganon sa mga requirements. So, malalaking mga hinihingi nila ng ibang agency, ganon. So, awareness lang talaga ito, guys. Gaya ng sinasabi ko, hindi ako magmi-mention. I'm not gonna say names, okay? Since nga dito sa Amerika, marami naman din talagang OFW. Tapos yung dito na ang alam ko, yung mga nakilala ko dito, gumamit din talaga sila ng agency. Pero fortunately, mga legit yung agency yung ginamit nila. So ito ngayon ang aking mga sasabihin o i-highlights natin yung mga fake agency. Mag-iingat kayo. Lalong-lalo na ngayong mga Filipino nga nandoon sa probinsya area. So, okay, I understand nga gustong-gusto nyong maka-abroad para makatulong kayo sa pamilya nyo. Lalo na yung may anak kayo, tapos gustong mag-aral ng college, tapos naman yung mga bagong mag-asawa, tapos nabubuntis, tapos gustong mag-abroad yung asawang babae or asawang lalaki para umasinso ang buhay, di ba? Yan naman talaga ang mga target natin para umasinso ang buhay, gustong mag-abroad. I understand that. So ngayon, yung mga taong nasa probinsya, madali silang maluko. Okay? Madali silang maluluko sa mga agency. Kasi nga, desperate silang makautang para pang bayad sa placement kasi may nagsabi, itong agency dito, maganda ito, maka-abroad ka talaga. So, pupunta ka doon sa agency ko, no? Ay talaga namang legit looking ang agency na yon. So, lahat-lahat nandun, mga paperworks and everything. So, tapos, hihingian ka ng ganito, ganito, bayaran mo yan, ganyan, hingi namin, ganito, ganyan. So ngayon, syempre wala kang pera dahil nga gusto kang mag-abroad para magkapera at makatulong sa pamilya mo. So wala ka talagang pera. So ang gagawin mo, mangutang ka, di ba? Mangutang ka para ma-provide mo sa agency nga nang hihingi sa iyo ng placement para mapadala ka sa abroad. So ngayon, karamihan sa mga taong nasa probinsya, wala talaga silang alam na ito palang agency na to ay fake, okay? Kasi naniniwala sila agad-agad kasi gustong-gusto nga talaga nilang maka-abroad. So, believe na believe sila sa mga ganyang gawain, halabigay agad. So, ang problema, nangungutang pa talaga para mabigay sa agency na yon. Tapos ngayon, ayan na, nakautang na yung, for example, ang asawa niyang babae. Nakautang na kasi nga maka-abroad na siya the next. Okay, ipagpalagay natin, sabi ng agency, sige, ma-forward mo to sa akin, you will pay this, and then if you fulfill your requirements, then I can make you rush your paperwork and I can send you to this country, of course, foreign country, doon ka na magtatrabaho, I will send you right away. We will taking care of all your paperwork and blah, you are already there. So we're just gonna give you focus all your requirements and everything. And then once you pay for it, then you will go to abroad. We will approve all your paperwork. Now, then, ayan, nagbigay ka na. So, ngayon, ando na, lahat na mga requirement, nanoon ka na, ang laki na ng nautang mo sa 5-6
para maibigay lang sa agency na yon. So, naibigay mo na sa agency. Excited ka na, di ba? Sabi mo sa asawa mo, mahal, maka-abroad na ako next month na, naghihintay na ako, ang agency, wala na, na-process na nila, waiting na talaga ako, pumunta na ako sa, for example, Bahrain, for example, doon sa mga Middle East, something like that. So, excited ka na talaga, di ba? So, ngayon dumating na ang 1 month nga sabi ng agency, makalarga ka na sa this month or this date. So, tumawag ka na, excited ka na. Ngayon, yung agency hindi na sumasagot sa tawag mo. Pinuntahan mo, wala na ang agency doon. Na-close na. Diba? Na-close na. Hinahanap mo ng hinahanap, wala kang mahanap. Pupunta ka rin sa Tolfo. O ngayon, wala na rin mahanap si Tolfo kasi all those people and all those paperworks and everything are fake. Even the names are fake. So, fake. Maliban lang siguro kung meron ka pictures sa kanila, video ka sa kanila, ito yung kahira na to, ito yung babae nga nag-assess sa akin, ito yung picture, ito yung video. Sana meron kang ganon, pero wala. 'Di ba? Kasi binabawalan din kayo ng ganyan, 'di ba? Wala ka talagang maipapakita sa pulisya. Wala kang mapapakita sa kapitan mo dyan, sa baryo mo kung nagpapatulong ka. Wala ka talagang maipakita sa kanila. So, ang nangyari, yung pera mo, nawala na parang bula. Nakuha na sa agency na yon. Yun yung mga scammers na agency. Malaki na ang problema mo dahil yung pera na binayad mo ay inutang mo rin yun. So, ayan, nagka-problema ka na. So, the result is, ganito yon. Ito ang gagawin nyo. Kapag mag-decide kayo na mag-abroad at gumamit ng agency, first step, kailangan nyong kikilatisin na itong agency na to ay legit. Totoo ba ito? Ngayon, kung nasa probinsya ka at wala ka masyadong alam, so ngayon, magtatanong ka, unang-una sa kapitan. Kapitan yung, punta ka sa kapitan, barangay kapitan nyo, barangay captain nyo, barangay kapitan. Pwede kang magtanong doon, ibigay mo yung name ng agency nga applyan mo, ibigay mo doon, sabihin mo, kapitan, I want you, can you please find this out, nga itong agency na to ay legit pa, kasi ito yun ang aking gagamitin sa pag-abroad. So ngayon, sasabihin ng kapitan, o sige, gawin natin yan. Okay, verify. That is called verification. Okay, you have to verify that the agency that you are trying to apply is legit. So, yun na, punta ka na sa kapitan, magtanong ka doon sa barangay kapitan. Ngayon, ang kapitan na ang bahala magkilatis kung ito ba ay legit. Now, ngayon, kung ayaw mo sa kapitan, for example, nahihiya ka sa kapitan, so pwede kang pupunta sa police station. Sabihin mo sa police, sir, tulungan mo naman ako kasi gagamit ako ng agency, mag-abroad ako. Hindi ko alam kung legit ba ito kasi wala nga talaga akong alam. Gusto ko lang malalaman. So, yung mga nasa police station, yung nasa Department of something like that, pwede mong mahingian ng tulong ipa-verify kung legit ba yung agency na yan. Tapos nga, kung wala talaga, nahihiya ka rin sa pulis, pupunta ka sa mga kaibigan mo nga teachers. Siguro meron kang teacher, diba? So, huwag kang mahiya sa teacher mo. Nung unang panahon, nandyan pa siguro yung teacher mo, doon ka sa teacher. Teacher, pwede mo ba akong tulungan? Mag-abroad ako, tapos gumamit ako ng agency. Gusto ko lang malalaman nga itong agency na to ay hindi fake para hindi ako ma-scam. So ngayon, yung mga teacher, I believe, marami din silang sources. Marunong yan silang kumuha ng mga resourceful
things para dyan. Alam nila din yon. So, magtanong, in other words guys, magtanong talaga kayo. Kasi itong pag-abroad ay it's not easy. It is not a joke. It's real. So, ngayon, itong nangyari, maraming nangyari nga na-scam sila sa mga agency. Yun na yung friend of a friend nga sa akin. Na-scam sila kasi nga doon sila sa probinsya, excited maka-abroad, tapos hindi na naniniwala agad sa agency na yon. So, bali, this is awareness. Spread itong awareness na kung sakaling mag-decide kayong mag-abroad, huwag kayong basta-bastang magtiwala sa agency na yan. You have to verify that before you go on processing para hindi masayang ang pera nyo. Talagang pag once makuha ng pera nyo, mawala na yan sila parang bula. It is happening already and it will be going on and on and on. Basta meron silang mabiktima, continue pa rin yan sila. So parang hindi na kayo mabiktima, iwasan nyo talaga ang mag-jump into the yes already. You have to say no for now and you will go to lots of resources. Yun yung mga sinasabi kong mga resources nga pwede nyong puntahan at hingian nyo ng tulong. Okay, then tapos na tayo dyan. Ngayon, uso ang Facebook, di ba? Halos lahat meron tayong Facebook. Meron tayong cellphone nga, merong Facebook. Doon sa Facebook, maraming makikita mo doong nag-hired ng mga jobs. Sasabihin, doon sa Facebook makikita mo, may mga page doon nga nag-hire ng job. Tapos nabasa mo, uy hala, may nag-hire dito, kailangan tatawagan ko to, mag-a-apply ako nito. Tapos yung mga sinasabi doon sa Facebook, o sige, kahit hindi ka graduate ng college, kahit high school ka lang, okay lang yan kasi mag-provide lang kami ng training. Wala kang aalahanin kasi itong trabaho na to, pwede lang siya sa training. Hindi na kailangan ang degree. So, ayan, nag-jump ka na naman dahil excited ka, dahil hindi ka nakapunta ng college. So, nakagraduate ka lang ng high school. Tapos, there is the job offering you see in the Facebook. And then, you're right there. You jump away right there. You call and then you apply and you're excited because you're just high school graduate or you're in the high school only. So it is, for me, this is my job. I can't get this. I have to get this because this is for me. I don't need a degree. So this is for me. So yan, nag-apply ka na. Tapos sasabihin doon, kausap mo na yung tao doon sa Facebook na nag-hired, sasabihin, o sige, punta tayo dito, ako na mag-provide yan, bayaran mo lang ako, ito na ang babayaran mo. Ngayon, hindi ka na kukuha ng agency kasi ako na ang mag-provide. Doon ka lang sa Singapore, for example, doon ka sa Singapore, dyan lang, malapit-lapit lang sa China, ganan-ganan. So, sabihin nila nga, wag ka nang gagamit ng agency. There's no agency provided in this. We will just taking care of all your expenses, your ticket, your everything. So, wala ka nang gagawin. Ready na lang yung bag mo at saka sarili mo. Tapos, meron ng ticket sa airplane. Fly ka na lang. Ibigay namin lahat sa inyo. Tapos, magkita na lang tayo doon. Merong taong magmi-meet doon sa Hong Kong na yun, whatever, Singapore. So ngayon, nandoon ka na, yun pala ang trabaho na ibibigay sa'yo ay masamang trabaho. Ayan, nabiktima ka na, di ba? Nabiktima ka na. So, kailangan, alam natin, I know that it's hard to find a job. And I know if you see something like this hiring, you're like, wow, I'm gonna apply this. I know that. So, pero sa ngayong panahon, mag-ingat kayo. Yun na yung, you have to apply the
sinasabing mag-ingat. So, mag-ingat. Huwag kayong jump to the conclusion right away. You have to find out first. Kikilatisin nyo muna nga itong ganito ay legit, lehetimo. Okay guys, kasi kawawa, ang dami ko talagang narinig. It is real. Totoo, hindi yung sinasabi nga, oh, fake lang yan, no. Totoo, kasi itong mga tao na to nakipag-conversation sa akin. At nangyari sa kanila yan. Instead nga nag-promise ng magandang work, pagdating doon, hindi yung work nga gi-promise nila. It is not whatsoever. Tapos, hindi pa daw sila binigyan ng tamang sahod. 'Di ba? So, kaya wag kayo talagang mag-jump to the conclusion. Ang dapat yung gagawin talaga, kikilatisin nyo muna. At wag kayong mahiyang magtatanong. Kasi ang pagsisi ay nasa huli. Wag na wag kayong mahihiyang magtanong. Alam nyo guys, me, myself, I've been here in the US for more than 30 years. And I never shy away for asking anything if I don't know. I always ask things if I don't know. Ako mismo, talaga ako, magtatanong talaga ako. Kahit alam ko pa yan guys, kahit alam ko pa yan, I will still pretend that I don't know. I will still ask. Let's see if it is true or not. Ganun ako talaga, double talaga ako kung mag-check ako. Double talaga. 80-triple ko pa yan. Kaya, yun, sa ganito kasing panahon ngayon, ang daming scammers. Ang daming scammers. Ang dami nang nabiktima sa scammers. Ngayon, kung hindi kayo magiging aware for everything, mabiktima kayo. Kasi ang daming, there is so many kind of scammers. There is a love scam. Ang dami, million na o billion na siguro ang na-scam ng mga scammer na pera. Kasi wala Ang dami talaga guys Hindi mapipigilan ng mga, marami pa rin na biktima. Akala mo hindi sila mabiktima dahil syempre sila professional. Pero nabiktima pa rin sila sa love scam. Grabe ang love scam, mang biktima. Kaya aware talaga kayo. And everything you do, kung hindi kayo sigurado, magtanong kayo. Number 2, if it's too good to be true, that means that is not true. You gonna have to think. Okay? So, ayan, awareness ito guys. At sa sinasabi ko na hindi ako mag-names dito. Kasi, syempre, real talk ito at talk and tell. So, awareness lang ang mga sinasabi ko para ma-aware kayong lahat dyan. Kasi, akala ko talaga wala nang nabiktima Ang dami pa rin pala talaga. So, if you think that this video is very helpful, you can share this to your friends and share it to your wall in your Facebook if you want to. Kasi we have to spread awareness. Spreading awareness is free. So, yes, spread awareness. Mabuti na yung makatulong tayo sa mga tao kaysa mananahimik lang sa likod, diba? Alright guys, thank you so much and I'll see you in my next video. Bye-bye. And if you haven't subscribed to this channel, please click subscribe and stay connected and like and share. Bye-bye. Until next time.